Sa video ito tuturo ko sa inyo kung paano magkaroon ng user ID at password kung kakakuha nyo pa lang ng inyong SSS number. At yan ang pag-uusapan natin sa video na ito. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. So after nyo makakuha ng SSS number, mag-antay-antay lang kayo ng mga ilang minuto, minsan oras, minsan isang araw, hanggang sa may ma-receive kayong email na kagaya nito. So ganito po yung email na marireceive ninyo. Basta i-check nyo na lang po sa email address na nakaregister sa inyong SSS account. So kung wala talaga kayong na-receive, pwede nyo i-check sa trash or junk mail folders ninyo. Baka nandun lang po yung email ni SSS na kagaya nito. So ganito po ang email na yon. Thank you for registering in SSS website. Tapos may nakalagay dito na user ID ninyo. So itong user ID, ito yung gagamitin nyo once mag-login kayo. So ilalagay nyo po ito, then gagawa na tayo ng password. So para makagawa ng password, kailangan nating i-click itong clicking here na kulay blue. Pero make sure guys, dapat na-activate or na-click ninyo itong clicking here within 30 calendar days. Kasi kung hindi nyo maklik or magamit ang link na ito, automatic pong mag-expire ito, then kailangan nyo ulitin yung registration process. So dapat meron kayong na-receive na email na kagaya nito at dapat na-activate or na-click nyo ang clicking here na ito within 30 calendar days. So para makaproceed na tayo, i-click na natin itong clicking here na kulay blue. At pagkatapos may makikita tayong ganito, Member Registration Verification. So para ma-verify yung account natin, kailangan natin maglagay ng last 6 digit ng SSS number or CRN number natin. Pero sa ngayon, SSS number pa lang yung nakuha natin, kaya last 6 digit ng SSS number yung ilalagay natin dito. So bali ito po yung SSS number na nakuha ninyo, so kukunin natin ang last 6 digit nito. So dito, ito ang last 6 digits. So, ito yung ilalagay natin dito. So, make sure tama po yung last 6 digit na ilalagay ninyo. So, i-double check nyo pong maigi. So, for example, kung ganyan nalagay nyo na yung last 6 digit, kailangan na nating mag-proceed. So, para makaproceed, i-click natin syempre itong proceed. At pagkatapos mapupunta na tayo dito sa step 2 ng Member Registration Verification. So dito kailangan nating gumawa ng password. So kailangan nating maglagay ng password at confirm password. So dapat daw ang password na ilalagay natin nasa at least 8 characters ang haba. So hindi pwedeng bababa ng 8 characters. So dapat daw merong at least isang maliit na letra at dapat meron ding at least na isang malaking letra. So ulitin ko, dapat meron kahit isang malaking letra lang, tapos kahit isang maliit na letra din. Pagkatapos kailangan mayroong kahit isang number na ilalagay. So kahit maraming numbers or maraming letra, basta merong maliit, merong malaki, tapos may numbers. At panghuli, dapat meron siyang at least isang special character. So ano-ano nga ba yung mga special character na kinakailangan nila? So nandito po yung mga special characters na kinakailangan nila. So pwedeng question mark, number sign, dollar sign, ganyan. So kayo na bahalang pumili kung ano yung special character na gagamitin ninyo. So kahit isa lang sa special character na nandito yung ilalagay ninyo, pwede na po yan. So kung nakalagay na kayo ng password at confirm password, make sure na magkatulad po yung lahat ng spelling sa password at confirm password na ilalagay ninyo. Kasi kung isang letra na mali doon sa nilagay ninyo, isang number, ganito po yung makikita ninyo. Magkukulay pula po yan. At may makikita po kayo dito sa baba, your passwords do not match. So, ibig sabihin yan, may isang letra or number na hindi magkatugma. So, kailangan yung ulitin or i-click nyo na lang itong parang mata dito na view para ma-view yung password niyo at makita nyo kung ano yung mali doon. So, kung na-double check nyo at nalagay nyo na lahat yung password na kinakailangan, tapos may makikita kayong ganito na dalawang check dito sa baba at nagkulay green siya,
Ibig sabihin yan, okay po yung password na nilagay ninyo at magkatugma po lahat yung password na nilagay ninyo. So para makaproceed tayo, i-click na natin itong set password. At pagkatapos pupunta na tayo dito sa member registration verification step 3. So may nakikita kayo ditong congratulations. Your My SSS registration is complete. So ibig sabihin yan, complete na po yung registration ninyo at pwede na po kayong mag-login dahil meron na po kayong user ID at password. So para makapag-login na tayo, balik tayo dito sa sss.gov.ph. Then pagkatapos hanapin at i-click lang natin itong create a my.sss account or login. At pagkatapos may makikita na naman tayong ganito, so dito i-click na lang po natin itong login. At mapupunta na tayo dito sa paglalagay ng user ID at password. So take note guys, yung user ID na sinasabi ko sa inyo kanina, dapat alam nyo po yun kasi yun po yung ilalagay ninyo dito. At pagkatapos yung password na kagagawa nyo lang, ilagay nyo rin po dito sa password. At kung okay na at nalagay nyo na, pwede na po kayong mag-proceed. So i-click lang natin itong sign in. At pagkatapos may makikita kayong ganito na magsasend daw sila ng one-time PIN through SMS. So make sure active at nakaka-receive ng text pa rin yung cellphone number na nilagay ninyo. So kung okay na, pwede nyo na pong i-click itong get PIN. At pagkatapos mapupunta tayo dito sa paglalagay ng OTP na galing kay SSS. So bali ganito po yung text na marireceive nyo galing kay SSS, then dito po yung OTP. So itong OTP na ito ilalagay nyo po yan dito. At pagkatapos kung okay na at nalagay nyo na, i-click nyo na lang po itong login. At pagkatapos may makikita kayong data privacy notice dito. So pwede nyo scroll down yan, then basahin nyo lahat. Kung okay naman kayo, wala naman problema. Dito sa pinakababa may makikita po kayong I agree. So i-click nyo na lang po itong I agree. So ganun lang at makakapasok na po kayo sa inyong SSS online account. So dito marami na po kayong magagawa. Pwede po kayong magbayad through online. For example, voluntary lang kayong magbabayad. Pwede po kayong magbayad dito. Mag-request lang kayo ng PRN number. By the way guys, may video na rin po akong ginawa niyan kung paano magbayad ng contribution through online. So ilalagay ko na lang po yung link sa description box. So for example, balang araw gusto niyo mag-loan, pwede din kayo makapag-loan dito through online. Basta permanent na yung SSS account niyo. So pwede kayong makapag-loan, pwede kayong maka-avail ng mga benefits galing kay SSS. Tapos kung nakapag-loan kayo, pwede rin kayong magbayad dito through online. So marami kayong pwedeng gawin sa SSS online account ninyo. Pero kung kayo ay employed, dapat hulugan ng company ninyo, pero pwede niyo rin makita yung contribution kung nahulog ba ng company ninyo or hindi. So mamomonitor nyo po yan dito.